My turn. Bali may unbox tayo ngayon. Ito, bago nating i-collect na Iron Man. Bali 1/10 siya. In order natin, tingnan natin. Buksan ko muna. Unboxing. Tingnan natin. Bali, meron kasi tayong mga Iron Man mula dati pa, halos 10 years na rin. Mga 1/6 yung ganyan kalalaki. Itong sample, kumuha ko isang example. May 5 tayo niyan, 1/6. Kaso medyo malaki yan, saka mahirap i-collect. Mahal. Kumuha tayo ngayon 1/10. Mas maliit siya, mga 8 inches. Bali, kinuha natin ngayon na Iron Man, yung brand niya. CD Toys. Hall of Armor. Bali yung set na yung kinuha natin, yung deluxe version. Yan, may kasama na siyang base, yung pinaka case niya. Ay, ito. Ito siya, deluxe version. Bali license siya ng Disney. Ayan, Disney Marvel Studio. Yan, license, bali authentic siya. Ayan, CD Toys na brand, Mark 1 yung inumpisa natin sa una. Bali may 7 siya pag nakompleto natin yung may kasama na yung deluxe version, 7. Yan, kumpletuhin natin, magiging ganito itsura niya pag nakompleto natin yung puti na Hall of Armor niya. Ginaya ito sa movie. Bali itong movie na to 2008 movie ng Iron Man. Mark 1, pinakaunang armor na binuo niya sa cave. Buksan na muna natin. Buksan na natin. Ayan, okay. Mark 1, ganda ng graphics ng box. Ito yung likod. May flamethrower effect siya. Ayan, dalawa. Tapos yung pinaka unit, CD Toys to na brand, CD Toys. Yeah, authentic siya ng Disney Marvel Studio. Bali yung pagbukas niya, ganda ng design sa gitna. Merong arrow na diyan mo siya bubuksan. Natin up, ito na siya. Uy, kala ko malalaglag. Bali ito yung acrylic niya. Acrylic niya, yung may holographic design. Bali may cover pa siya ng film protection pa, babalatan pa natin yan. Tapos may ganito siya, pamutakip. Yung mismong unit, tabi muna natin yan. Ito na yung mismong unit niya. Ito yung case, tingnan natin kung may charge. Ayun, may charge pa, may ilaw, naka-charge. Yan, ito yung Hall of Armor niya, pinagko-connect-connecta. Tignan natin. Sarado ko muna to. Ganda ng niya, lagayan. Yung pag-unbox niya, pag ganyan. Tabi muna natin sa gilid. Bali, ito na. Ito yung pinaka-unit. Yan, Mark 1. Dalawang layer siya. Bali yung unang layer niya yung pinaka action figure. Yan. Pangalawang layer niya yung effect. Ito yung effect saka stand. Yan yung kasama niya. May effect siyang dalawa, stand. Bali wala siyang kasamang extra hand. Tapos yung pandugtong sa box, yung mga box, wala siyang kasamang cable. Baka ito yung mga unang batch. Wala siyang kasamang USB cable dito. Tapos meron siya isang parts dito. Ito yata yung makina niya, yung pinaka machine ng unit. Sa likod yata nilalagay yan. Tignan natin mamaya. Mark 1 Iron Man. Tapos yung tayuan sa box, itong kulay puti na stick. Yan, pwede mo siyang ilagay dito sa gitna ng box para hindi siya nagagalaw-galaw.
steady lang. Bali ito yung pinaka hollow armor. Yan, pinagdudugtong-dugtong to. Ito yung pinaka solid yung case nya. May unting gas-gas sa likod. Tapos micro USB, di-charge siya yung connection nya. Wala nga lang kasamang cable to. Pero yung alam ko yung mga ibang version, kapag na-tsempohan nyo, yung pinaka-stand nya transparent, may kasamang USB yun. Ito wala pag black. Ewan ko bakit. Yan, hollow armor. Tignan natin kung ilaw kanina. Ayan. Bali ito yung LED lights nya. Yan, may kasama siyang kulay blue, tatlong LED dito sa baba. Tapos yung kulay puti dito sa pinaka ilalim sa apakan. Sa kabilaan, sa gilid. Sa likod, may ilaw rin. Saka yung pinaka sa uluhan. Ganda niyan. Solid. Solid tong pagkagawa nito. Yan, bali may nabibiling hiwalay na ganito, kaso alam ko minsan walang ilaw na tong tatlo pag may nabibiling hiwalay. Kaya pag nilagyan ng ganito, yung pinaka holographic design niya na acrylic, minsan hindi gagapang yung ilaw. Pero kita pa rin naman kahit papaano konti. Pero hindi kagaya kasi nito na merong direktang nakalagay ito, pag nakalagay ito may ilaw na blue. Gumagapang yung ilaw niya, makikita talaga yung mga guhit-guhit na design. Kaya mas maganda bilhin yung set kasi yung casing niya talaga deluxe. May kasamang tatlong ilaw. Ewan ko lang kung may nabibiling hiwalay na deluxe na casing na ganito. Pero karamihan na nabibiling casing, wala tong tatlong ilaw na yan. Ayan. Ayan yung itsura niya ng hollow armor. Dito na tayo sa mismong action figure pin. Para makita kung maganda talaga. Yan, bali yan. Mag-uumpisa tayo sa 1/10 na collection. Try natin kung makakompleto natin yung hanggang 40, 50 nilabas nila. Tapos may 80 na rin. Yan, bali yan. Bali ito na yung pinaka-unit. Sukatin muna natin kung gaano kalaki. Bali yung size niya 18 cm. Bali 7 inches, lagpas ng konti sa 7 inches. Yan, 18 cm siya. 7 inches ano pala siya figure, yung 1/10. Ayan yung details niya, tingnan natin. Ang ganda ng details oh. Maski yung detail lang habang ginagawa niya dun sa movie. Yung 2008 movie ng Iron Man, yung pinakauna, nandito. Kasi ginawa niya to yung galing sa mga scrap na missile ng Stark Company. Kaya nakagawa siya ng armor. Kaya iba-iba yung detalye. Hindi siya accurate kasi scrap lang siya, ginawa niyang armor. Ang ganda oh. Maski yung mga rivets na, saka yung pinag-welding, kitang-kita yung details. Tapos yung parts ng missile meron nakalagay dito. Ganda. Ito ito pala, may branch siya dito sa ilalim ng paa niya. Nakalagay CD Toys. Yan, di ko lang alam kung may peke nito pero authentic to. May kita pala sa paa niya kung authentic. Tapos Marvel 2020. Ayan, 2020 siya nagawa, Marvel. Tapos CD Toys. Ayan. Bali may marking naman pala to para malaman kung anong brand talaga siya. Kung peke. Pero wala pa yatang nilalabas na peke ganito, CD Toys. Tingnan natin, flamethrower niya, ganda ng details kung makikita niyo may sa personal. Ganda niya. Ayan, start. Nakalagay pala doon. Maski yung paa niya. Parang may shocks. Kabilaan. Bari parang limited lang yung articulation niya. Hindi siya ganong ka-articulate. Parang sa movie rin, hindi rin siya ganong magalaw. Hanggang dito lang nagagawa niya articulation sa kamay.
harap likod. Ito, naiikot naman. Ayan, limited lang articulation niya. Ayan, kagaya sa movie kasi di siya perfect na armor pa yung pinakauna. Ginawa niya lang to para makatakas sila sa yung ulo. Ganda ng details. Gayang-gaya talaga sa movie. So, maski yung mga sirang parts, kuwang-kuwa. Kamay. Ang ganda. May parts pala siya tayong kukunin dito. Lagay natin. Ito. May LED ba to? Wala. Walang LED version tong kinuha natin. Pero may mga version nito na may LED. Okay lang, hindi ko naman bubuksan pag dinisplay na. Yung pinaka case lang yung bubuksan natin. Bali ito yung pinaka mechanical niya na parts. Ayan. Sakto, ganda. Gayang-gaya talaga sa movie, no? Kahit maliit lang siya. Ayan, yung mga pinagdugtong-dugtong na bakal, maski dito, naka-details. Ayan, medyo nagbe-blurred. Kitang-kita yung mga details niya. Ganda. Ganda niya. Para sa maliit na figure, kuwang-kuha, detalye. Kaya natin pinili ngayon maliit na figure para at least medyo mas mura-mura to. Saka yung pinaka space, hindi takaw space pag dinisplay. Kasi masyadong marami yung Iron Man. Kompleto natin yan. Yan. Bali yung CD Toys halos may nilabas na yata silang 30 na model ng Iron Man. Kasama yung War Machine saka yung Patriot. Tapos maski yung mga kalaban sa movie, ginawa na rin nila. Yung paa, tingnan natin. Tingnan natin yung mga accessories niya, lagay natin. Ito yung accessories niya, dalawa lang sa flamethrower. Ang ganda, flamethrower. Stig. Oh, kung ginaya rin yung weapon niya sa movie, yung flamethrower. Ayan siya. Pagkumparahin natin siya sa 1/6 na Iron Man, meron akong isang nilabas sa collection natin. Ayan. Itong 1/6, ano yan, 12 inches yung height. Ayan siya. Hanggang ano lang siya, baywang. Yan yung size comparison nila. Itong pinakita ko sa inyo 1/6. Buksan din tong helmet niya. Kuwang-kuwa rin yung details niya. Tony Stark. Ayan. Tagal na rin, 10 years na rin tong unit na to sa amin. Tignan natin yung pinaka case nya, yung LED. Bali ito yung pinaka acrylic nya na merong design ng ano, may effect ng holograph na design. Tingnan natin yung film, protective film. Hirap tanggalin itong isa. Ayan, tanggal na. Bali yan yung protective film nya. Ganda ko ang kuha yung details. Oh. Maski yung mga letter, mababasa mo talaga.
May nakasulat na Mark 1. Ayan, ewan ko lang kung nakikita nyo Ayan, Mark 1. Scanning 100%. Then, check damage. Kompleto. Lagay natin dito. Bali yan, nakikita nyo, may hindi pantay na dyan yung ipasok dito sa ilalim yung pinaka acrylic, ito yung ilalim. Saktong-sakto yung details nyo dun sa figure sa loob. Ayan yung sinasabi ko kanina, yung tatlong ilaw, siya yung magbibigay ng lines na effect. Gagapang yung ilaw dun sa details na yun dahil sa ilaw dito sa tatlo. Ganda. Bali yung iba gagawa natin hanggang 7. Meron na rin tayong mga ibang dumating. Ayan siya, ang ganda. Hall of Armor. Ganda nito tignan pag kompleto na. Ganda. Bali ito, kung tatanggalin nyo siya, huwag nyo gagamitan ng mga bakal. Gamitin nyo plastic lang. Itong pinaka-acrylic niya. Kung sakali. May open naman dito sa dulo niya kabilaan. Sundutin nyo. Huwag nyo gagamitan ng mga metal object. Plastic lang. Para at least hindi magasgasan. Daling magasgas tong mga ganitong acrylic. Yan. As aabante na siya. Kung ilalagay nyo naman, lagay nyo sa ilalim. Push nyo lang pa abante. Yan. Sakto. Saktong-sakto talaga. Ang ganda, di ba? Yan yung itsura niya. Pag walang ilaw. Pag walang acrylic. Ang ganda ng heart reactor niya rin, oh. Gayang-gaya din sa palabas.